Bago ang pulong ng gabinete, sinuri ko ang sitwasyon tungkol sa mga Amerikanong eroplanong pangre-refuel sa Himpapawid. Nasa panahon tayo ng tag-init. Daan-daang libong tiket ng eroplano ang nabili ng mga mamamayang Israeli na nagpaplanong maglakbay at mag-enjoy sa kanilang bakasyon ngayong tag-init. Nanggako kami na matutuloy ang mga flight at walang tiket ang makakansela dahil sa mga Amerikanong eroplanong pangre-refuel sa Himpapawid. Inutusan ko ang awtoridad ng paliparan na huwag payagan ang dagdag na mga eroplanong pangre-refuel sa Himpapawid, bukod sa napagkasunduang bilang bukod sa 20 eroplano na itatalaga sa Ben Gurion Airport, ang natitirang mga eroplano ay ilalagay sa mga base ng Israeli Air Force. Nagpapasalamat ako sa mga Amerikanong katuwang sa pakikipagtulungan at magkasanib ng operasyon. Sama-sama nating labanan ang terorismo. Ang studio ay E24 kasama ang security analyst na si Yakov Lapin at Mark Regev. Naku, pasensya na, Mark Regev. Hi, pasensya na talaga. Sige, narinig lang natin si Mark Regev. Mukhang may dalawang aspeto sa eroplano, seguridad at paglalakbay. Malaking issue ba ito? Hinaharangan lang ng mga eroplanong ito ang espasyo at lugar na kailangan ng mga airline at pasahero. Sa tingin ko, posibleng mangyari ang problema, pero nasolusyonan na. Ayon kay kalihim ng transportasyon, may kasunduan na dadalhin ang sobrang eroplano sa mga base militar para maging normal ang biyahe sa Ben Gurion Airport na magandang balita. Ang isa pang magandang balita na sa tingin ko ay talagang seryosong kwento ay sa nakaraang 6 na araw, nakita natin ang pag-atake mula sa Iran sa buong reyon, sa buong Gulpo, papunta sa UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain at Jordan. Pero hulaan mo kung ano. Walang pag-atake papunta sa Israel at hindi dahil gusto nila tayo. Sa tingin ko, ito ay halimbawa ng epektibo mong deterrence ng Israel. Alam at naunawaan nila na kapag napaputok sila ng rocket sa Israel, matindi at hindi pantay ang tugon ng Israel. At dahil doon, ligtas sa mga Israeli ngayon at namumuhay ng normal. Pero kasabay niyan, totoo yan. Pero anumang oras, pwedeng magbagong lahat. Ginagawa rin ba ng Iran ang ganitong mapangkanib na laro? Alam nilang iwasan yon dahil baka mas malakas ang maging tugon ng US. Sigurado kung pinag-iisipan ng mga Iranian ang kanilang kilos. Pero totoo rin, pwede silang maging irasyonal at magpaputok bukas. Tama kang totoo ang sinabi ko hanggang ngayon. Pero maging tapat tayo, matagal na itong nangyayari, hindi lang 1 araw o 2. Nagpaputok sila ng maraming rocket sa mga bansa sa Gulpo at sa Jordan na malapit sa hangganan ng Israel, pero hindi sa Israel mismo. Hindi yon aksidente. Sa tingin ko, malinaw nilang alam na ituturing ng Israel na anumang pag-atake laban sa kanila, kahit naharang namin ang mga rocket at walang nasaktan. Ngunit ituturing namin yon bilang isang kilos na magbibigay sa amin ng karapatan na tumugon. Tumugon ng mariin at tamaan ng mga target, mahahalagang target sa Iran na matagal na naming hinihintay na tamaan. Ibibigay nila sa amin ang dahilan para gawin ang gusto naming gawin. Oh, Yakov, gusto mo bang magbahagi tungkol dito? Wala akong duda na yung mga kailangang mag-update ng target bank sa Israeli Air Force ay ginagawa ito ng tuloy-tuloy. Kung susubukan ng mga Iranian na hilahin tayo sa labanan at magkamali ng kalkulasyon, aatakehin ng Israel ang mga target na hindi pa nila tinatamaan. Mga bagay na makakapagpabagsak sa katatagan ng rehimeng ito sa enerhiya, infrastruktura at ekonomiya. Lahat ito ay konektado sa IRGC at nagsisilbing haligi ng rehimeng Iranian. Sa tingin ko, narinig na natin ang mga opisyal ng Israel na sinabi ni Mark sa media. Nagbabala sa Iran na huwag muling magpaputok. Anumang dahilan, Lebanon man o pagpapalawak ng sigalot sa Gulpo, wala nang kasiguraduhan sa tugon ng Israel. Hindi na ito basta panibagong round lang. Gagamitin ito ng Israel bilang pagkakataon para pabagsakin mismo ang katatagan ng rehimen. Kaya sa tingin ko, naiintindihan na yon ng mga Iranian. Hindi ko masasabi na napigilan sila dahil sa tingin ko masyadong mapagpalagay ang konsepto yon tungkol sa paraan ng pagpapasya ng mga Iranian. Kaya nilang mag-isip at magpasya kung ano ang pabor sa interes nila at kung ano ang hindi. Kung deterrence man ang tawag dito, ayos lang. Kung kaya nilang bumaliktad bukas at magpaputok ng mga misil sa atin, hindi ako naniniwala sa deterrence laban sa mga jihadist. Sa tingin ko, hindi talaga sila napipigilan.
Kinakalkula lang nila kung ano ang makakatulong sa layunin nila. Sa ngayon, nais ng mga Iranian mapanatili ang rehimen at iwasan ang lakas militar ng Israel. Kaya yun ang pananaw ko tungkol dyan. Sa huli, ang nakikita natin, ang totoong nangyayari, ay ang mga Amerikano at mga Iranian ay naglalaban sa isang mababang antas na tunggaliang may kalkuladong brinkmanship tungkol sa kinabukasan ng kipot ng Hormuz. Dahil pumirma sila ng Memorandum of Misunderstanding sa Pakistan noong Hunyo nitong nakaraang buwan at magkaiba ang interpretasyon nila tungkol sa kinabukasan ng Strait. Para sa mga Amerikano, kaya nilang ilihis ang mga tanker na may kargang enerhiya papuntang baybayin ng Oman. Para sa mga Iranian, ang MOU na ito ay nangangahulugang kontrol nila ang kipot ng Hormuz at kikita ng bilyon-bilyong dolyar ang kanilang mga kumpanya ng baterya. At ngayon, sinasabi ni Pangulong Trump na muli niyang kokontrolin ito ngayong gabi at pagkatapos ay maniningil, makakakuha ng bayad, mga 20%, parang ganon. Ano ang masasabi mo tungkol doon sa usaping diplomatiko? Gusto mo mga Iranian na magkaroon ng permanenteng sistema para makakasingil ng mga bayad sa mga kipot, isang bagay na wala sila bago ang digmaan. At kailangan nila ito, una sa lahat, dahil gusto nila ng kapangyarihan. Binibigyan sila nito ng karapatang isara ito kahit kailan nila gusto. At nagbibigay din ito sa kanila ng isa pang benepisyong pang-ekonomiya. Dahil sabi ng lahat, alam mo, ang supply nila ng langis, hindi mo yon matitiyak. Pero ang pagpapanatili ng kontrol sa kipot, mabuti yon para sa kanila. At sa tingin ko, tama ang ginagawa ni Pangulong Trump sa pagsasabing hindi namin tatanggapin ang pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Inanunsyo niyan hinaharan nila ang mga pantalan ng Iran hanggang sa bagong abiso. Sinabi rin niya na tutulungan ng Estados Unidos ang pagbubukas ng lahat ng pantalan sa kabilang panig ng Gulf. Kaya pwede magpalabas ng barko ang mga Emirati, Bahraini, Saudi, Qatari at Kuwaiti. Iyan ang plano ng mga Amerikano. Malinaw na brinkmanship ito, gaya ng sabi ni Yakov. Pero mahirap para kay Pangulong Trump umatras dahil napakalinaw na ng sinabi niya. Posible talaga magpatuloy ang ganitong mababang intensidad na labanan hanggang matapos ang eleksyon sa Nobyembre. Hindi naman tumataas ng sobrang presyo ng langis. Kayang-kaya pa rin ito ni Trump sa kasalukuyang sitwasyon. At pagkatapos ng Nobyembre, doon pa lang magiging malinaw kung ano ang mangyayari. Pwede niyang pataasin pa ang tensyon kung gusto niya. Pwede siyang mag-escalate hanggang Tehran. Sa ngayon, nandito tayo sa parang kontroladong resulta ng mga midterm elections na yon. Nasa isang kontroladong uri tayo ng labanan na yon kung saan may mga patakaran sa laro. Alam mo na, hindi tinatamaan ng mga Amerikano ang Tehran at puro mga target lang sa paligid ng Gulf at iba pa. Maaring palalain niya ang sitwasyon kung gugustuhin, siguro pagkatapos ng Nobyembre.